Kasi I was single for a very long time. Oo. As in 10 years yata. So, hindi ka nalulungkot? Hindi naman. Talaga? Sa totoo lang, pag Valentine's Day hindi. Oo. Mas nalulungkot ako noon kapag halimbawa, movie night, seventh wheel. Or yung pinakamalala ko na experience, parang ninth wheel ako. Dati, ang default ko yung sister ko. Oo. Kaya lang nung nagkaroon ng boyfriend yung sister ko, syempre yun na yung default niya. So parang, wala na ulit akong default. Parang mas gusto ko na mag-usap muna tayo, mag-hangout muna tayo, date tayo, para makilala ko muna yung utak mo, bago yung katawan mo, yung utak mo muna, para, makita mo kung connect kayo. You know, she was kind enough to listen to, where I was coming from and be reassuring and not judgmental. Hello mga kapuso, may tanong ako sa inyo. Single ka ba? Huwag ka mag-alala. 34 million po kayong single dito sa Pilipinas. 34 million po ang walang asawa. And ako po, almost 10 years ago, katulad po ninyo ako na naghahanap din ng aking the one. 43 years old na ako nung nagpakasal ako. Kaya hindi pa po huli ang lahat. Pero hindi po ito kwento tungkol sa aking sarili. Ang makakausap po natin ngayon ay isang kapuso, isang kaibigan, isang reporter at fellow dokumentarista na nakahanap ng kanyang the one. Parang ang laking achievement, more than the awards, no? Mav Gonzalez! Hello! Grabe, big achievement talaga. Makahanap ng the one. Diba? Oo. Award-winning documentarist, pero mas award-winning sa pag-ibig. Charot! Yes. Pero bago ang lahat, alam ko ang pag-uusapan natin ngayon ay finding the one. Love life tayo ngayon, hindi muna kami magdodokyo. Eto na ngayon, ilang years kang single bago mo nahanap si Matthew? Complicated. Complicated! Kasi I was single for a very long time. Oo, As in 10 years yata. 10 years. And I had a very short relationship prior to Mac. As in, gaano ka short? As in half a year. Ay, ang ikli. Sobrang easy lang. Pero yun, prior to that, mahaba talaga. 10 years. Kasi sobra kang mapili. Hindi naman. Parang feeling ko ano? hindi mo lang nakahanap yung kamatch mo talaga. Ano Minsan nga? parang okay siya on paper, pero parang pag nag-meet kayo, Saan mo ba sila hinahanap? Iba-iba. Merong mga kaibigan ko from school, Okay. merong na-meet sa work, Okay. syempre meron din online. Oo. Pero most of them, people I've known from college. Yung mga nakikinig sa atin na single ngayon, kasi siya, laging kapag single, ang pinakamahirap na bahagi dyan yung Valentine's Day. 10 times na nag-Valentine's Day ka ng mag-isa. Hindi naman, alam mo kasi, close ako sa family ko. So, yung parents ko, sila yung mga 10 years, hindi nakapag-Valentine's Day na sila lang yung mami daddy ko. Kasi, palaging kasama kami ng kapatid ko. So, hindi ka sa family nalulungkot? day. Sa totoo lang, hindi naman. Talaga? Sa totoo lang, pag Valentine's Day hindi. Oo. Mas nalulungkot ako noon kapag halimbawa, movie night. Tapos, seventh wheel. Yung pinakamalala ko na experience, parang ninth wheel ako, ganun. Parang, Lahat couple, tapos ikaw lang yung... Oo, yun. Mas malungkot sa akin yung ganun. Pero yung Valentine's Day, parang carry Hindi, naman. hindi masyado. Ako natatandaan ko may isang Valentine's Day. Wala akong jowa. Tapos, gusto ko lang naman kumain. Nakalimutan ko na Valentine's Day kasi nakakalimutan mo na yung mga bagay na yan pag single ka. Ayaw ako papasukin. Kasi mag-isa lang daw ako. Sayang daw ang table. Grabe! Grabe talaga! Sabi mo, order ako pang two. Grabe talaga. Ayoko na ma-umorder ng pang two. Diba, tataba ako, diba? Sabi niya, saan po yung kasama ninyo? Wala akong kasama. Ay, isa lang po. Couples po kasi sana. Parang, ganon? So, ang nangyari sa akin, lumipat ako sa katabing Chinese restaurant. Kasi sabi ko, kuya, sabi ko sa waiter, may nakaupo na ba dun sa table na yun sa may gilid? Wala pa po, ma'am. Pwede ba ako doon? Yes, ma'am. Kahit wala po akong kadate. Bakit naman po kailangan? Yes! Single empowerment yung kabilang restaurant. So, pinaupo ako doon. Pero ito, naawa sa akin yung waiter, si Kuya William. So, rumelye-relyebo yung mga waiter na chinichika ko. Nakakatawa talaga. So, every Valentine's Day,
pumupunta ako sa restaurant nila. Ah, So, hindi ka nalulungkot ng Valentine's Day. hindi That's great. talaga. Oo. Pag Oo. mga date nights lang yun, mafe-feel mo. Na-meet mo itong si Matthew sa online. Yes, dating app. Pwedeng It sumakses sa dating app. Oo. Meron kang, parang podcast ba yun? Boiling Waters, Mm. di ba? Meron kang nilista paano galingan maging single. Oh my gosh, hindi ko na maalala. Hindi mo na maalala. Isa-isahin natin ngayon. Tapos, Hindi ko na maalala. elaborate on it. Okay. So, number 1, be open to dating. Be open to meeting and getting to know people. So, nakikipag-date ka. Oo naman. Pero meron ka bang criteria Mm. kung ano ang... Siyempre, una Healthy. dapat pogi para sa akin, di ba? Hindi naman tayo hypocrite. Kailangan attractive sa akin. Okay, kailangan Oo. attractive sa'yo. Oo. Sino magbabayad? Sa akin, depende. Okay. Ang rule ko dyan, kung sino nagyaya, siya magbayad. Okay. Mm. Be open to dating, pero dating lang. Walang Be- physical something. Huwag muna. Wag isuko agad ang bataan. Kung ako, wag muna. Kasi baka ma-mix up mo na parang sobrang close ako dito sa lalaking to. Pero actually, it was just because he gotten physical already. Parang mas gusto ko na mag-usap muna tayo, mag-hangout muna tayo, date tayo, para makilala ko muna yung utak mo, bago yung katawan mo. Yung utak mo muna. Yung utak mo muna para Oo. makita mo kung connect kayo. Number 2, do not compare yourself with other people. There were times na parang, ako kaya kailan magkakaroon ng ganun. Pero alam mo yung feeling na happy ka for them, pero ako kaya kailan magkakaroon ng ganun. And paminsan kasi kapag sobrang nagmamadali ka, dahil nakikita mo yung classmates mo, yung friends mo, meron na rin, doon ka nagkakaroon ng maling decisions. Kasi nagmamadali ka, so kahit alam mong hindi to mag-work, palagi kung dito mag-work, may red flags, ipipilit mo. So ikaw, kapag nakikipag-date ka or may nakilala kang tao, tapos nagustuhan mo siya, ang iniisip mo na ba kaagad ay, pakakasalan ko ito? Siguro especially nung mga late 20s na, ang hinahanap mo na talaga yung pang long term. Correct. Hindi ko naman masasabi na, ay okay, papakasalan ko talaga Correct, to, ganyan, correct. pagbago pa lang. Pero, gusto ko yung may potential na maging long term. Sayang lang oras. So, hindi ka nakikipag-date na play lang, ganyan. fun lang. Fun. Hindi talaga, not really. No. Sayang time nyo. Tayo, Sayang diba, ang oras. limited ang oras natin. Oo. Diyos ko naman, aksayin pa ba natin sa ML? Oo, sa laro-laro lang, di ba? Parang yung seryosohan. Unless super gwapo. Nagawa mo na ba yun? Nagawa ko na yon. Yung hindi siya matalino. Wala kaming conversation. Pero pogi siya. Kaso lang sobrang pogi. Ganon. Siya naman ba nagbayad? Hindi pa siya yung nagbayad. Tinan nyo, kaya po alam nyo kahit sobrang talino ng babae, minsan talaga may... Sobrang bobo ko. Minsan lang talaga. Sorry na po. Minsan marupok po tayo. Yes. Hindi, pero minsan kasi sobrang kapugian. Ayun. Lumilipad na yung common sense natin. Oo, di ba? Sobrang kasi siyang pogi. So, yung first date namin, KKB talaga. Parang dapat yun, hindi ka na makikipag-second date, di ba? Kaso lang ang pogi talaga. Yung second date namin, siya naman ang nagbayad. Pero, wala talagang utak, te. So, paano titigan Pogi lang kayo? talaga. Pogi lang talaga. Kaya hindi na ako nag-third date. Hindi ko na kaya. Hindi na kaya. Number 3, huwag pumatol agad na parang mauubusan. Taasan naman ang standards. So, kasi minsan nga yung mga babae, dahil ayaw lang mawalan, parang sige na, kahit na alam mo naman. Hindi kita pinaparinggan ko rin yung sarili ko nun dati. Parang mawawalan. Okay. Oo. Kaya parang, kung halimbawa Taasan lang, ng standards. oo, kunwari, gusto mo ng lalaki na, for example lang, gusto ko may stable job, ganun, may Yes. stable career. Yes. Pero dahil, baka wala na akong makitang ganun, na faithful pa rin sa akin, so sige, kahit wag na. Nakalista ba yung standards mo? Meron ka bang nakaset in your mind na ito ang gusto kong lalaki and your fiancé, na fit niya ba yon? Generic lang yung yung listahan ko. Hindi yung tipong Sobrang specific. blue-eyed, Okay. 6-footer na in finance, hindi ganun. Yeah. Oo. Parang, syempre, una dapat pogi for me nga, di ba? Ganun. Dapat Kasi pogi yun yung for una you. mong makikita eh. At gusto kong, matalino kausap.
Gusto Okay, ko may good conversationalist. conversation. Oo. Oo. Tapos Tapos? gusto ko mabait. As in, Mabait. kind-hearted. Mhm. Hindi lang sa akin, hindi lang sa Mhm. pamilya ko. Gusto ko, to the general population, mabait Mhm. siya. Tapos, yun lang? Very ano talaga ako eh. Mayaman, gano'n. Wala. Hindi. Ayaw mo na mayaman? Okay naman kung mayaman, di ba? Pero parang hindi ko siya hinanap na parang kailangan mayaman. Okay. Ganyan. Hindi naman. Ang dali lang naman ang standards mo. Ba't di ka nakakuha? Agad. Hindi ko rin alam. Tanong natin sila. Akala ko mapili ka. Hindi naman. Hindi. May sinabi ka pa na mas mabuti nang wala kesa naman mapunta sa mali. Oo, kesa mali yung tao. Oo. Ayun. I guess yan, medyo personal experience na dati na pinipilit mo nga na magkaroon ng jowa tapos alam ko naman na wala tong patutunguhan. So, it just ended in heartbreak. So, sana naiwasan ko yun kung hindi ko lang pinilit na para lang magkaroon. Naku, totoo yan. Guys and girls, do not settle. Ako, ang dami kong kabubuhan sa buhay. Mga maling relationships. Kaya, before I met my husband, sobrang haba na ng listahan ko. Talagang specify mo? Yes. Saka, sobrang haba na ng listahan ko. May nandiyan pa siya. May listahan ako. So, na-fit ba ni LM tong listahang ito? May isang hindi siya na-fit. List for future husband. Oh my God, ito! Tingnan mo, nakakatawa to. Number 1, makabayan. Oh, okay. I guess meron akong isang boyfriend in the past na parang basta hindi siya Anti-Philippines, makabayan. Oo, anti-Philippines, anti-Filipino. Makabayan, hindi matapobre, mabait, mapagmahal sa pamilya. Mahal ako, mamahalin ng anak ko. Mahal ang Panginoon, may dimples. May dimples! Specific. Mabango, kahit pawisan. Moreno, mas matangkad sa akin. Magandang ngumiti, bibigyan ako ng kalayaan to be who I want to be. Masayang kasama, funny, masarap kakwentuhan, adventurous, hindi maarte, hindi mataba. Yun ata yung na-feel ni Elle. Hindi smoker, hindi drug addict, walang asawa, walang girlfriend, hindi bading. Oh my God! Alam ko. Ito ay based on my past relationships. Hindi bading, hindi nananakit ng kapwa, hindi mayabang, hindi waldas sa pera, may sariling desisyon, no compromises, may sariling career, masipag, hardworking, hindi corrupt, hindi malaswa, at hindi bastos. Hindi bastos? Oh, yung mag-ginoo pa rin kahit... Hindi bastos magsalita. Pero guys, talaga, don't settle. Oo, Diba? totoo. Taasan mo standards mo. Lalo kapag feeling ko, pagka nagkakaedad ka, ako I'm 35. Feeling, kasi sinasabi nila, di ba, pag tumatanda ka, ang babae, parang bumababa daw yung value mo. So, kailangan bawasan mo yung standards mo. Pero ako feeling ko, nung tumanda ako, mas alam ko na kung ano yung gusto ko at kung ano yung hindi ko gusto sa tao. yan. Kaya Totoo din, yan. parang siguro kaya mas matagal mag-filter ng tao na dinidate mo. Dahil nga, Tumataas Parang- na rin yung value mo parang sa sarili mas mo. nagnanarrow yung ano mo rin, specifications mo of what you want in a life partner. Sabi dito, watch out for red flags. Madalas ka raw mabiktima nito. Oo. Yung isang red flag na karaniwan hindi natin pinapansin, yung tao na sobrang bagal mag-reply. Ang clingy mo naman, kailangan mag-reply agad. Hindi, kung merong dahilan, okay lang. Oo. Pero yung tao na parang, alam kong day off mo, wala ka namang ginagawa, pero parang 12 hours na, di ka pa nagre-reply sa akin. Red flag sa'yo yun. Kasi that means, hindi ka ba taas sa priority list? Kung Shucks, sobrang alala ko in ngayon love si ka, LM oh, kahit madaling araw. nagre-reply sa'yo. Oo. Oh, di ba? Hindi ko napansin yun Eh di ba ang lalaki nga daw natural pursuers? Kung bet ka talaga nila, bakit sila hindi magme-message sa'yo? Lalo kung nag-text ka na nga hindi ka niya re-replyan. First date namin, he made reservations. So sabi ko, yung mga ganitong bagay, parang people don't really do it anymore. But it's so simple. You make reservations sa restaurant, ganyan-ganyan. So parang, pinag-isipan niya. In fairness. Tsaka talagang nakaset na to time na to at yung araw na to para sa akin. Panalo, nag-reserve talaga. Yeah.
Tapos nung sinagot mo na siya, ganun pa rin ba siya? Gano'n pa rin siya, oo. Meron kaming day na, well, siyempre, pagka kayo na, meron ng mas spontaneous dates, di ba? Oo. Pero we make it a point na parang halimbawa, okay, Friday kasi day off ko. Friday is our date day. Tapos, okay, we take turns. Kasi, may pag-ganun siya. Kasi para keep things exciting, ganyan. Tama. Oo. Tama. Hindi kayo mag-fall into a boring routine. Correct. Kahit in a committed relationship na kayo. Correct. Number 5, pag may nakikita kang something fishy, trust your gut. Instagram. Merong babaeng comment ng comment sa post niya. Ay, minsan nangyayari to. May comment ng comment, pero wala kang kutob. Parang, okay, sige, nag-comment siya. Pero may mga babae na parang may comment, tas parang may something. Number 6, sa advice mo, if someone really likes you, you will know it. If he doesn't like you that much, you will get confused. Oo. Alam mo yun, di ba, kapag meron kang bagong dinidate na person, inisip mo, gusto kaya niya talaga ako? Kapag nagkaroon ka na ng doubt na gano'n, he's not that into you. Kasi, ang nagsasabi sa akin nito ay yung nanay at tatay ko. Oo. So, paano mo nalamang si Matthew was really into you? So, syempre, di ba, you start out dating under the impression na, oy, baka may iba pa tong dinidate na tao, ganyan. Pero siya, sinabi niya sa akin na, there were people that I met before you at I went out with them, ganyan-ganyan, but I've decided I don't want to see other people. Tapos, nung sinabi na yun, sabi niya, ikaw ba, parang gusto mo pa mag-date ng ibang tao, ganyan. So, the reality of that was, after no first date namin ni Matthew, meron na pong first date ulit the next day dapat. With someone else. Ano naman kasi tayo, pag reporter, nakaschedule tayo lahat, pa-efficient tayo, ganyan. May isa pa pala. May isa pa dapat. Lord, sana po kinancel ni Mav Gonzalez. Kinancel ko nga. Kinilig ako. After no first date namin, kinancel ko. Okay. So, wala na ako kinausap. Pero hindi ko sinabi sa kanya yun. Ano ang opinion mo dun sa mga situationships? Having been in so many situationships, no! Nung ding nag-decide kami to be together talaga, sabi niya, oh, you're going to be my girlfriend. Kasi parang sa utak ko, nagkaroon na ng extra layer of, alam mo yung exclusively dating. Yes, Which, kung isipin mo, ano ba yun? Eh, di boyfriend-girlfriend nga, di ba? Ganun yan. Tapos sabi niya, bakit pa natin labelan na exclusively dating? Sabi niya, no, we're together. You're my girlfriend. So parang, okay. Number 7, watch how the other person treats you. Ayoko ng tao na would talk down on you just because babae ka and parang you're supposed to be the submissive partner in the relationship. Parang, I will submit to you if I want to submit, but you have to talk to me with respect. So, hindi ka fan ng mga mansplaining, mga ganyan? Hindi. Kapag nagaganyan siya, kapag kunwari merong magaganyan sa akin na lalaki, parang, ano? Sarap dun, sabi mo. Sabi rin ng nanay ko, tingnan mo kung paano niya tinatrato ang nanay niya. Kasi ganun kanya itatrato. So if he treats the women in his family with respect, ganun din ang pagtrato niya sa iyo pag mag-asawa na kayo. Actually, kaya siya nasa Amerika ngayon, mostly because take care of the mom. So Phil-Am siya, paano may dalawa siyang family? Yung mom side niya lang nasa Amerika. Bago pa niya ako na-meet, nag-decide na siya na parang I want to live in the Philippines. Nice. Nakadagdag lang yata ako sa desisyon na ngayon, okay, mukhang dito ka talaga titira kasi nandito ako. Oo. Ano yung profile ni Matthew kaya napaswipe ka sa kanya? Yung pogi niya. Sabi sa inyo yun naman talaga yung pogi lang yung una, pero hindi pwedeng pogi lang. Bukod sa pogi, mahilig siya sa Star Wars. Mahilig siya magluto, pro-Filipino siya. So yung itsura niya, mukha siyang tisoy. Mahilig siya sa Filipino martial arts, So parang in touch with the Filipino side, sabi ko, siguro half to, ganyan. Ako kasi, I suggest, kapag meron kang nakamatch sa dating app, magkita kayo agad. Huwag yung parang 1 month kayo na chatmates, parang ano ka dyan? Customer service representative? Oo, kailangan magkita kayo agad. Kasi una, protection mo yon para malaman mo na totoong tao siya. Kasi maraming catfish online. What's mga a catfish? Peking accounts. Parang may picture dyan, pero hindi siya talaga yung
taong nun. Saan dapat magkita? Somewhere public. Para safe? Kasi malay mo, hold-upper yan, di ba? Oo, at saka, ano ba yun? Pero si Matthew, ano sabi niya? Yung conversation namin, as in, text talaga. Parang real-time kami nag-uusap sa chat. Oo, so tas madaldal kasi siya. Kaya parang, okay, ang haba na ng conversation natin, ganyan-ganyan. Tapos, Narinig mo ba yung boses niya? Hindi pa. Hindi pa. Hindi Okay, pa. okay. So, ang next kong tinanong, meron ka bang social media? Kasi, okay. para ma-check mo nga kung totoong tao. So, okay yung mang-stalk sa Facebook? Ako kasi ang ginawa ko ay, tiningnan ko lang muna kung totoong tao siya. Yun yung pakay ko talaga. Tiningnan ko lang talaga, okay, mukhang legit yung account niya. Tapos, nag-set kami agad ng date kung kailan kami magkikita. Saan? Nakita kami sa isang restaurant sa San Juan. Na nagpa-reserve siya? First date namin, 8 hours. Na magkausap ko. Na magkausap lang kami. Napagsaraduhan kami ng unang restaurant na pinag-reservan niya, lumipat pa kami sa katabi. Tapos hindi nyo na lang namalayan? Oo, as in napagsaraduhan. Kami nagbukas ng restaurant, kami nagsara. Pwede na bang mag-kiss sa first date? I guess it depends on the person. Ako hindi. Nung itong experience na to, hindi. Alam mo, joke nga namin to kasi, nung lumipat kami to the next restaurant, edi parang lakad kami sa kalsada talaga, ganyan. Tapos, in-offer niya yung arm niya. Tapos, parang aalalayan niya ako kasi may mga hagdan. So, inalalayan niya ako. Tapos, binibitawan niya yung kamay ko. Tapos, sabi ko sa kanya nung kami na, alam mo ba na first date natin? Hindi mo nga hinawakan yung kamay ko. Ito sabi niya, kasi kinakabahan ako. Baka mamaya isipin mo, aggressive naman ito. Nakikipag-holding hands agad first date. Sabi ko, feeling ko pag hinawakan mo yung kamay ko, hindi ka naman bibitawan. So, walang first kiss? Walang kiss on the first date? Wala. Kahit on the cheek? Beso Beso. lang. Pero after nung first date namin, edi parang, alam mo yung typical, oy, text when you get home, ganyan. Ako yung nag-text sa kanya, sabi ko sa kanya, oh, I had fun, we should meet again. So, gaano katagal bago kayo naging kayo? Mabilis lang. A month? A month? Oo, super bilis lang. Ayun, sabi ko pa nga nun, what's the worst that can happen? Kung kunwari maging tayo na talaga. We find out na hindi tayo good fit. Pwede, mag-break tayo. Kesa yung parang, okay, tingnan muna natin, let's date other people muna, ganyan. Edi, feeling ko kasi hindi ko makikilala ng lubusan yung isang tao kung meron pa akong ibang ine-entertain. At kung siya rin may iba pang ine-entertain. Paano mo nalamang siya na? Kasi yung mga tao na feeling ko, hinihingi ko things I felt I had to beg for with other people, siya normal sa kanya yun. Magaan. Sobrang gaan. Oo. Ay, very specific. Kaya walang eyeliner yung makeup ko ngayon. Kasi siya, sabi niya, oh, I like it better when you look natural. Sabi ko, okay, walang eye makeup, ganyan. Alam mo yung relationship na parang feeling mo, you're walking on eggshells. Ito, hindi. Parang kahit anong gusto ko sabihin, okay, sige, sasabihin ko. Kasi alam ko, hindi niya iti-take personally or maiintindihan niya. Yes. Hindi siya ma-offend na sinabi ko yun o tinanong ko yun. Okay, last one. Landi responsibly. Advice mo yan sa mga single responsibly noon. Kasi ayaw nating magpaasa rin ng tao, di ba? Kung kunwari ikaw, lalandi ka, tapos alam mo na may baggage pa ako, di pa ako ready for anything, pwede ka naman mag-date, pero make sure na yung dinedate mo, alam niya na yan yung state of mind mo. Kasi baka mamaya siya naghahanap na pala ng serious relationship. Ikaw di ka pa ready. Tas sinabi niya na sa'yo yun, tas ikaw go ka lang ng go, landi ka lang ng landi doon, tas na-fall na siya. O edi, kawawa naman siya. Nung nag-propose sa'yo si Matt after 1 month of dating, grabe whirlwind romance to. Sobra. Oo. Na-shock ka ba? Ano? Alam mo sa totoo Kinabahan ka ba? Hindi. Kasi parang nung nagde-date kami and we decided na okay, sige, tayo na, committed relationship. Napag-uusapan na kaagad namin na parang, okay, in the books ba sa'yo magpakasal? Oo. Gusto mo ba magkaanak? Oo. 35 na ako. Ganyan. Tapos siya parang, oo. Ready ka na ba? Tapos siya parang, oo, ready na. So ako, feeling ko, kasi alam ko na pauwi siya ng Amerika. Alam ko, na-sense ko, na bago siya umalis, magpo-propose to. Ay, asyumera si ate. Oo, pero tama naman yung assume ko, di ba? Propose daw talaga! At saka kasi, Ganda mo, girl! ito, engagement ring namin, parang family heirloom to, sing-sing to ng lola niya.
pinakita niya siya sa akin. Ay, Sabi niya, kasi naman may sinabi niya, if I propose to you, hindi nga if I propose to you, parang sabi lang niya, gusto mo ba tong sing-sing na to? Tapos, iba, Kaya naman pala inassume mo. Oo. Nagpakita ng ganun eh. oo. Pero yung sing-sing na yun, iba yung itsura niya, hindi siya engagement ring. Tapos sabi niya, gusto mo ba to? Ganyan-ganyan. Tapos sabi, Hindi ka ba, anong reaction mo nung pinakitaan ka ng sing-sing? ako ba? Yun nga eh, hindi ako pinabahan. Parang, oo, maganda. Oo, ganyan. Tapos sabi niya, so kung kunwari, magpo-propose ako, ito yung gagamitin ko, okay lang sa'yo. Oo. Sinabi niya yun? Oo, sinabi ko parang mas gusto ko nga yan kasi parang from the family, ganyan-ganyan. So wala nang surprise. Surprise silang when and where. So, nung sinabi niya yun, kinilig kang slide, ganyan. Kinilig ako, but also, alam mo yung feeling na calm. At peace. Parang, Hindi ka nagulat Oo. na parang, uy, 1 month pa lang tayo, tapos pinapakitaan na ako ng sising. hindi naman. Alam mo, lahat ng tao sa paligid ko, naloka sila. Nung, Naloka kami lahat, Diyos ko. Loka-loka kami kasi pinakikilala mo pa lang sa amin sa video call. Tapos Oo. biglang after parang ilang 2 months, weeks, oo, parang, parang oh Diyos 2 ko Lord, ay, engaged po? Oo. Ganon. Pinapakilala pa lang po. kasi parang feeling ko, Kasi you've known him for a long time, ganun ang pakiramdam mo. parang ganun. Parang feeling ko, I'm safe with this person. Yes. At saka kasi naniniwala ako sa wisdom ng parents. And kinausap niya yung parents ko, parang he asked for my hand bago siya nag-propose sa akin. So, kung binigay ng parents ko yung blessing nila, siguro naman approve sila, no? Sobrang green flag ni Matt. Panalo yun. Oo. Ayun, tapos a week after that, ayun, nag-propose siya. Nung nandun kami sa Quezon. So parang yung dati, natatakot akong gawin dahil feeling ko, ma-offend ko yung, not necessarily a partner, pwedeng parent, pwedeng friend. Pero siya, pinakita niya na hindi naman pala dapat ganun. Parang I don't have to be scared to do this dahil maintindihan niya. He would know how to handle it. I-video call ba natin si Matt? At tanungin na lang natin si Matt. Tingnan natin kung buhay Tingnan pa natin siya. kung ha? buhay siya ngayon. Tingnan natin kung alive pa siya. Ay, ang pangit ng service. Hi po, sir. Ay po, sir. Ano bang tawagan niyo? Babe. Babe. Oh, wait lang. I'm gonna, you met si Ate Cara before, di ba, sa video call. She's here na. She's interviewing me. Hi, babe. Naki-babe talaga. Hello po. Hi, Matt. Mav told me you said something to her on your first date. You're looking for someone who can trigger your trauma but heal you at the same time. Did you really say that? Yeah. And what does that mean? Wow, that's a deep conversation for midnight. I'll try to explain that. Because feeling ko is like, as we grow up in life, sometimes carry with you a little bit of trauma, and you carry with you a lot of that. You have to decide, how do you want to deal with that? And I think in today's society, it's really easy to kind of just push it off and ignore it. Being herself, it exposed some things in myself. I was like, you know what? I don't think that this is really her. I think this is really a me thing, and you know, I need to be honest with her about how I feel, and I need to, you know, be vulnerable about that. And you know, she was kind enough to listen to, you know, where I was coming from, and be reassuring and not judgmental. And it was one of those things that was really nice to experience in real life. How nice. I thought you were gonna say Mav was traumatic for you. Joke. Oo rin. Hoy, ano sabi mo? Sabi niya, wow! No, babe, I love you. Yeah, you're perfect. Sabi niya, you're perfect. Blink twice. Parang under the terrified yung eyes eh. Are you coming back to the Philippines and gonna be living here permanently? Plan after that is for me to be living there, primarily indefinitely, permanently. Yeah, I'll be there for a while, I think. Thank you, Matt, and thank you for loving our dear friend Mav. She deserves all the best, and you're a walking green flag. Well, thank you very much. Thank Oh you. yeah, I said so many nice things. Really blessed to have met her. So
Thank you. Good night. I'll text you mamaya. Alright, good night. I love you. Okay, love you. Bye-bye. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kahit na sabihin ng mga tao parang tumatanda ka na. Kapag merong inilaan para sa'yo ang Diyos, ibibigay niya yun sa'yo. At hanggat hindi mo sinusurrender sa Diyos yung kung ano man yung mga alam mo nang Totoo. hindi mo dapat hino-hold on Totoo to, yan. hindi niya ibibigay yung para sa'yo talaga. At saka, huwag ibaba ang sarili. Kasi nilikha ka ng Panginoon beautifully. You are beautiful and you deserve only the best. Do not settle. Tapos, huwag ding pipilitin. Hindi ka mauubusan. Oo, totoo. Huwag padalos-dalos, guys. Matutong sumugal, pero pakinggan ng puso. Maraming salamat, ma'am. Salamat. Thank you, and I'm so happy for you. Ako po si Cara David. Pakinggan ang inyong puso at ito po ang I Listen. Thank you. Salamat.